guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So pagkatapos nga tibagin ni WBC Bantamweight World Champion na si Junto Nakatani. Sa round 1, itong si Vincent De Acero Astrolabio, ay tila naging daan ito para itong si Junto Nakatani ang nakahanay na naman na gusto makalaban ni former 3 World Division Champion, Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil alam naman ng karamihan na ang laban ni Naoya Inoue versus John Riel Casimero ay medyo malabo na mangyari, dahil talagang hindi pinapansin ni Naoya Inoue itong si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero kahit ano pa ang gawin niyang pagpapapansin dito. Ngunit ang labanan John Riel Casimero versus Junto Nakatani, ay sobrang laki ng pag-asa na maikasa ito. Dahil kung itong si John Riel Casimero, ay magiging champion sa 122-pound Super Bantamweight Division, kung sakaling iwanan na ni Naoya Inoue ang kanyang titulo na hawak sa Super Bantamweight Division, ay pwede nang upuan ni John Riel Casimero ang division sa oras na umakyat na ng timbang itong si Naoya Inoue. Sa bagong henerasyon kasi ngayon guys ay ang mga bagong titulo ang pinagbabasihan sa laban, in short hindi kalalabanan ng mga Hapon, kung hindi ikaw ang mandatory challenger. Uhaw na uhaw kasi ang mga Hapon pagdating sa titulo. Kaya kung si John Riel Casimero ang maging champion sa naturang division ay tiyak may pag-asa itong si John Riel Casimero makalaban si Junto Nakatani. Kakayanin kaya ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas itong si Junto Nakatani. Halina't panoorin natin sabay-sabay ang mga knockout highlights ni Junto Nakatani, kung gaano nga ba kalakas ito. Head right now. Doubles up the uppercut and then goes with a knockdown, scored with a right uppercut. Oh! A straight left hand. Oh my! That was devastating. He is laid out in brutal fashion. With red. He's not a volume puncher by any means. No. When he throws with bad intentions. You know, he wants to do damage with both hands. But he opens himself up quite a bit when he does get in front of a guy. Oh, good. Hard left hand connects there from Nakatani. Impressive. Ooh. Hard left hand, and that one buckled Yamauchi, who was holding up. Buzzed at the end of the opening round. Hard left hand connects again from. Great job of mixing up his punches. That one had an effect as well. Staggered once again. He is on wobbly left. He's making it hard for him. Being aggressive on the inside, using his physical. You can just tell Nakatani he believes in his power so much. When he gets there, it'll do the job. Yamauchi just out of position and eating uppercuts right now. Great physicality from Nakatani there. Oh, there's that left hand again. Uppercut is the last thing you want to get hit with. Good right hand from Yamauchi. Good body shot from Nakatani. Hard left hand right down the middle. Another one comes behind it. Almost like someone who's been doing this since they were 14 years old. They go to high school. A little dip in the knees from Yamauchi a moment ago, and now he is in big time trouble. Nakatani pouring it on, and that is it. Yeah, good stoppage. Nice shot. That one hurt. That delayed reaction drops Cortez in round 5. Cortez thinking what he was doing. 30 seconds left here to go in round 5. Will Junto Nakatani be able to finish? His body shot. Cortez is clamming up. Tap it low. Oh, and that one snaps the head back of Cortez. Cortez clearly more chances. Body again, yeah. Strong shot there. Ooh, combination there from Nakatani. You know, how are we going to live up to the expectations based on how he performed? He's got hit with a good left hand. Back to the gym. Oh, good shot there. That hurt, yeah, that hurt. Looking for the finish here in round 12. Cortez holding on for life.
岡さん。マグラも一発出しましたけど、右のノーモーションがパッとくるんで、選手ですね。相手の左ストレート、左のボディ、サイドボディ、ロックをやっていく。聞きましたか？来ましたね。左のストレート。山中さんも中谷の左のロングフックというのも注目されていますが、上当たってからすぐに右のボディにも入れてましたからね。まだマグラモはプロのリングでダウンは1、ただ接近戦も磨いてきた右のフックを見せました中谷潤人です。辻岡さん、マグラモ陣営なんですが、やはりこの距離感なんだと、もっと距離を詰めていけと、そして自慢のアッパーを出していけと、そんな指示ですね。山中さん、やはりこの距離、そして自慢のアッパーということですね。そうですね、この距離も中谷選手もうまい。そしてボディにパンチを集めていけと、父親のメルビンさんも、興奮して立ち上がって関係戦い方で迷わして、左のボディ、左のパー、もう一度左のボディです。いいですね。この世界タイトルマッチに向けて接近戦より磨いたという話をしていましたね。より磨いてますよね。ボディのパンチも結構ダメージ与えられてるんで。左のストレート、ガードが下がったところ、得意ですからね。あれでさらにまた左ストレートも当たるでしょうから。そうなんですね。右のパー、さあ左のボディも当たるやつになりますからね。ここをポイントと見たが、左のフック大きく打っていきました中谷潤人。いや、心折れるチャンスですよ。左のパー、体が飛びた中谷潤人立ってきました。いや、ここでレフェリーが止めました。中谷潤人、世界to see this fight start to unfold as the rounds progress. That's a big. Nakatani has his timing down already. Boom. Oh, there's a right hand that wobbles him. He landed it right on the temple. Nakatani digging to the body here, and this is a distance that really favors Acosta. Punch for punch. That's got to be worrisome. As he lands Acosta right has to, he has to try to weather that storm. You don't know how bad that nose is. The blood that Acosta's swallowing here in the heat in Tucson, Arizona. That's worrisome. And the punches from the doctor. He's in Arizona promoting Fury Wilder 3. They're going to need a new one for next week. Man, listen, Nakatani is a bad boy. He is. He knows how to maintain range, his distance, throws combinations. It's over. Starting with his jab. Yep, it is over. Yeah.谷潤人21歳、左いきなり武器びっちりと距離を詰めていくのが青の望月。打っていく大優勢ということが分かりましたが、このままポイントでいきますか。手を狙う、どういった試合の終わらせ方考えているでしょうか。ジェリー、もう一番打ちやすい距離なんですね。この距離では中谷強い。もつフックを返した、左フックを返した。一気にいきます。18戦目、アッパー左だ。望月右目がもう塞がりかけてますよね。強打をやめない中谷、左右。ここで手が止まる。レベリー止めた、レベリー止めた。ここで激戦に終止につなげてきましたこのボレスです。この左のパンチ。いやー、テレスさん、思わずボレスが後ろにこう行ってしまうほどのパンチ力ですね。そうですね。左はね、本当強いですよね。遠い距離からね、本当打ってますよね。ここでフィリピン国内なんかあっという間に中谷が倒しました。全くSo kampo ni Naoya Inoue, pagbayarin ng malaki dahil sa hindi pagtupad sa usapan, sa pagitan ng Team Inoue at Top Rank Promotion, Bob Arum galit na galit na. Galit na galit nga di umano ang big-time promoter ni current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue, na si Bob Arum ng Top Rank Promotion.
Dahil sa hindi pagtupad ni Naoya Inoue aka the Japanese Monster, sa kanilang usapan. Ang usapan daw nila ay kapag naging undisputed na daw si Naoya Inoue, ay doon na niya gaganapin ang lahat ng kanyang mga laban sa bansang Amerika, particular, sa Las Vegas. Ayon kay Bob Arum ay doon na dapat depensahan ni Naoya Inoue ang lahat ng kanyang mga nakuhang kampyonato sa naturang division, sa oras na maging isa na siyang undisputed. Ngunit ilang taon na ang lumipas at naging 4 World Division Champion na siya ay hindi pero natupad ang kanilang usapan. Kaya malinaw na sumira ang hapon sa naging kasunduan dito. Dahil may plano sana itong si Bob Arum ng big fight para sa naturang alaga niyang hapon na si Naoya Inoue, ngunit ito ay naglaho na dahil sa pagsira ni Naoya Inoue sa naging usapan nila ni Bob Arum. Dagdag pa ni Naoya Inoue ay hinding-hindi na daw siya aalis sa kanyang bansa para lumaban. Kaya kung sakali man na maikasa ang Naoya Inoue vs John Riel Casimero fight ay panigurado ito na magaganap sa bansang Japan at hindi sa bansang Amerika. Dagdag pa sa ating mga balita, ilang araw bago magalit itong si Bob Arum, ay nagpalabas ang Top Rank Promotion ng statement, tungkol nga dito kay Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ayon sa kanilang statement ay hindi na sila magbibigay ng anumang special treatment kay Naoya Inoue, at hindi na nila pipilitin ito kung lalaban pa ba ito sa bansang Amerika or hindi na. Sa makatuwid kung ating i-analyze ang statement nitong Top Rank Promotion ay para na rin nila inabandona at sinukuan tong si Naoya Inoue, at ipaubaya na lang siya sa kanyang Japanese promoter. At singilin na lang ang Team Inoue sa Danyos, sa mga laban na hindi ginanap sa bansang Amerika. Dagdag pa sa ating mga balita. So grabe nga talaga ang lakas ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Maski ang MMA fighter na si Vin Diesel ay ramdam na ramdam niya ang lakas ng tinaguriang angas ng Pinas John Riel Casimero. Kahit malaki ang agwat ng kanilang laki, ay mahahalata mo dito na kayang-kaya patumbahin ni John Riel Casimero ang malahig antay niyang kasparring mate na si Vin Diesel. Bawat suntok ni Cuadro Alas John Riel Casimero ay rinig na rinig dito ang malakas na impact ng kanyang suntok. Nangangahulugan na isa talagang napakalakas sumuntok at isang malakas na nilalang itong si John Riel Casimero. Sobrang napahanga talaga dito ang MMA fighter na si Vin Diesel, kay John Riel Casimero, dahil ayon sa kanya ngayon lang daw siya nakatagpo ng isang boksingero na grabe sumuntok at pwede maging sumunod na Manny Pacquiao. Ramdam talaga ang lakas ng isang suntok ni John Riel Casimero sa pamamagitan ng tunog kapag tumama ito sa target. Kaya kapag ito ang tumama sa panga ni Saul Sanchez ay tiyak lilipad ang ulo nito, dahil sa sobrang lakas nito. Ganun pa man ay hindi rin mawawala ang pag-aalala ng karamihan sa taglay na lakas ni Saul Sanchez. Drops it. Oh! The left hook is down. Another right hand drops him again. Go down. Again, and that's it. Dahil panigurado lahat ng paraan na pwedeng gawin para manalo ay gagawin nila, lalo na yung namamahala sa kanyang mga training ay ang MP Promotion, at alam naman nating lahat na meron silang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Manny Pacquiao at Gibbons ng Manny Pacquiao Promotions. Kaya huwag magkumpiyansa itong si former 3 World Division Champion Cuadro Alas John Riel Casimero, dahil hindi lang itong ordinaryong boksingero itong si Saul Sanchez. Dahil may taglay din itong lakas at kakayanan para magpatambo ng kahit sinong kalaban, maski si John Riel Casimero ay kayang-kaya niya itong patumbahin, dahil ilang Pinoy na din ang napatumba nito. Drops it. Oh! The left hook is down. Another right hand drops him again. Go down. Again, and that's it. Foot. That left hook landed right in the chin of O'Quinn. Kaya kaabang-abang talaga ang laban John Riel Casimero vs Saul Sanchez, ngayong October 13, 2024 na magaganap sa bansang Japan, kaya ano pang hinihintay nyo magtalpak na kung sino ang nasa palagay nyong mananalo? I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never. Foot. That left hook landed right in the chin of O'Quinn. Dagdag pa sa ating mga balita. So marami ang nagsasabi na matatalo ang ating pambato na si former 3 World Division Champion, Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero,
kapag hindi niya pag-aaralan ng maigi ang galawan ng kanyang makakalaban na si Saul Sanchez. Ayon kay Saul Sanchez ay kayang-kaya niya patumbahin si John Riel Casimero sa maikling oras, dahil alam daw niya ang kahinaan ni John Riel Casimero. Meron ng nakahanda na malaking estilo na ikakagugulat ng karamihan, ito daw ang teknik na ito ang magpapatumba kay Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Isa na rito na pinaghahandaan ni Saul Sanchez laban kay John Riel Casimero. Ang kahinaan nito pagdating sa paghinga dahil madalas na si John Riel Casimero na hingalin sa kanyang mga laban. Kaya makikipagsabayan itong si Saul Sanchez kay John Riel Casimero, at kapag nakita na niya itong hinihingal ay doon niya isagawa ang kanyang malupit na estilo laban dito. Kilala si Saul Sanchez sa pagiging malakas at madiskarte sa ibabaw ng boxing ring, kaya kapag hindi ito nag-ingat si John Riel Casimero ay tiyak matatalo siya ni Saul Sanchez. Sa laban na ito ay kayo na po ang humusga kung kakayanin ni Saul Sanchez itong angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Makakalaban ni Saul Sanchez itong Pinoy boxer na si RV Daniga. Sa unang tagpo ay talagang gustong-gusto agad subukan ni Saul Sanchez ang lakas nitong Pinoy. 高いガード、そこから繰り出す左右のフックが強烈。岩佐さんどういうところに注目されますか。個人的なファイターと右と左っていうのがまたちょっとある。ただのとアピールしたのはデニーガの方。サンチェスコーナーで連打。決着がつくかな。コーナー。サンチェス。サンチェス。78対70。Ano sa tingin nyo guys, matatalo kaya ni Saul Sanchez itong si former 3 World Division Champion John Riel Casimero? Cuadro Alas John Riel Casimero puspusan na ang paghahanda at pagpapalakas ng katawan para sa paparating niyang laban kontra Saul Sanchez. Kitang-kita ang pagpupursige nito para mas lalo itong lumakas, dahil ang paparating niyang laban ay isang laban na napaka-importante at dito rin nakasalalay ang posibilidad na susunod niyang makakaharap ang tinaguriang The Monster na Oya Inoue kapag tinalo niya si Saul Sanchez. Isang buwan na nga lang bago ang laban ni John Riel Casimero kontra Saul Sanchez, ang laban na ito ni John Riel Casimero ay isang malaking pagsubok sa kanya, lalo na ngayon na hinahabol talaga makalaban ni Cuadro Alas John Riel Casimero itong 4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ganun pa man ay puspusan na talaga ang pagsasanay at paghahanda ng Team Casimero, para sa paparating na laban kontra Saul Sanchez. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate.